Pag-uusapan natin ngayon sa vlog na to ay ang 10 general Hi guys! Dito naman po kami, Argin Martinez. So kung bago pa lang sa aming channel at napadaan ka, interesado kang magbulan, mag-subscribe ka para lagi kang update sa mga informative vlogs na gagawin namin. So wala pa rin si Mayora at ako pa lang po muna rito. Ako lang bahalang magbigay sa inyo ng mga informatives na kailangan nyong malaman papunta ng bulan. Pag-uusapan natin ngayon sa vlog na to ay ang 10 general requirements para makapag-apply ng Poland. 10 guys yung pinaka-importante. Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na to. So, medyo kagigising ko lang at mapula pa yung mukha ko. So, ito po yung aming kwarto. Dito po ako nag-i-edit ng vlog natin. Yan, ito yung aking laptop. So, bago tayo patuloy sa ating topic for today. So, hingin ko muna ang konting like and subscribe. At pasensya na, hindi pa rin kayo makapag-comment kung gusto nyo mag-comment kasi may mga iniiwasan pa tayong bagay na hindi pa natin naayos. So, sana bandang araw ay maayos na rin natin nang makabalik na tayo sa normal na buhay na dinadanas ni Argin Martinez ngayon. Pero huwag kayong mag-alala at aayusin natin yan lahat. Para pare-pareho tayong makamove on na. Okay, dahil nakapag-subscribe na kayo guys at nakapag-like na kayo, dahon na tayo sa ating topic. Number 1 general requirements, valid passport. Your passport must valid for at least 3 months. Yun ang happy dyan guys sa general requirements. So kung ano guys, pa-expire na sa Pilipinas naman kayo, renew yun lang guys para mas maganda, mas mahaba yung validity ng passport nyo. So, dako na tayo guys sa pangalawa. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Complete visa application form. Fill out nyo ang application form ng accuracy guys. Accuracy, it means na kung ano yung sa job contract, sa resume, dapat pareho po. Kasi yun po minsan ang nagiging dahilan kung bakit tayo nare-refuse o nadideny ang visa application natin. Yan lang po ang aking payo kasi nangyayari po talaga yan. Kasi minsan mali-mali yung pag-fill up natin. Ako minsan nagkamali din ako pero naulit. May akong bagong form. Yun ang experience ko guys. Share ko lang. Tapos pinila ko ng ayos kasi yun po minsan dapat accurate talagang pag-fill up natin. So pangatlo sa ating listahan ay ang passport size photo. Passport size photo. Yun ang kailangan guys. So follow the specific regarding the size and background and color and facial expression. Explain ko na rin guys kung ano ibig sabihin yan. Kung sinabing white background po tayo yung size, passport size po. Yung color po, hindi po siya dapat naka-edited o yung background white po. Yung facial expression naman, dapat hindi po nakalabas yung ngipin o kaya yung iba kasi nakikita ko talagang naka-edit talaga, naka-trolix guys. Pero hindi po dapat yun kasi yun din ang minsan magiging dahilan para ma-deny ang ating visa application. So, dapat normal po ito po. Yung smile, hindi nakalabas ang ngipin. Ayun guys, copy tayo doon. So, number 4 tayo guys. Proof of employment, assigned employment contract from the company in the Schengen country. Kung ipapadala yan ng company muna in-applyan na may fill up na na-sign nila. So, minsan, pag papunta sa Pilipinas yung job order na yan, yung contract, job letter yan, verify siya ng Polo Geneva, yung contract nyo. Pag sa Pilipinas dadalhin kasi kailangan yung verify para makalabas kayo ng Pilipinas. Pero pag sa third country, hindi kailangan verify ng ano yan, Polo Geneva. So, panglima guys, ito maganda rin to, yung panglima. Lahat ng binigay ko informasyon ngayon ay napaka-importante guys. Proof of qualification, academic and professional qualification relevant of the job. There may need to be translated into the official language of the country. So, ibig sabihin yan guys, kung kailangang ipatranslate yung ano mo, mga transcript o kung ano, job order,
o yung resume sa police, pero hindi naman nangyayari, normal na lang ngayon, pwede nang kahit naka-English. So, yun lang, hindi ko masyadong kabisado kung paano i-explain yan, pero hindi na kailangan yan. Pero nandyan din, mas maganda kung meron. So, nawa naintindihan nyo kasi hindi na kami nagpa-translate ng ganyan eh. So, number 6 guys, proof of financial means, bank statement. Ang bank statement naman natin ay dapat may 6 months pataas na yung bank statement natin na nakadeposit siya doon, may in, out na transaction. Yun ang tinatawag na bank statement. Yun ang hindi alam ng iba, dinideposit ng biglaan doon, hindi tama yun, dapat may in and out siya, 6 months pataas. Yung sa akin ang laman nun, dapat nasa 30,000 dati, ngayon yata 50,000 na kung hindi ako nagkakamali. 10,000 na pala sa amin, sorry. Pang-anim sa ating listahan ay ang health insurance. Health insurance guys, pwedeng yung company nyo mag-apply niyan o kayo na rin o yung para sa travel niyan, travel insurance yan guys. Pang-siyam sa ating listahan na general requirement din para sa pag-apply ng visa appearance sa Poland. Accommodation proof letter from your employer if accommodation is provided. Pero kung hindi provide ng employer yung accommodation, di dapat meron kayong kontrata galing sa naupahan nyo na pinadala sa inyo. Yun lang guys. Tapos, ang pinaka-importante sa lahat pag sa Pilipinas ka. Hindi ko lang alam kung applicable din to pag sa third country. Pero alam ko kailangan din to eh. Criminal record. Dapat malinis. Clean criminal record po. Kailangan kumuha ka ng police clearance kung saang lugar ka man o kaya NBI clearance pag sa Pilipinas. Kunin nyo na lahat yan. NBI abroad, police clearance abroad po. Ang gulo ng Pilipinas, dapat FBI na lang nilagay dyan eh. Kasi mayroon pang police clearance, mayroon pang NBI clearance. Police clearance na nga eh, national police na yun eh. Dapat, sorry, binatigos ko pa yung Pilipinas. Ayoko kasi mahirapan yung mga nag-a-apply. Ako, danas ko yun eh. Dapat kasi, pag police clearance na lang. May travel abroad na rin yung police clearance natin. Kaya lang sa Pilipinas, ang dami pang hinihingi. May national, may NBI pa, National Bureau of Investigation. Hindi ka naman kriminal, hinahawa ka ng police clearance. So, sige guys. So, I hope naintindihan yung aking mga paliwanag. So, sa sunod na video, maghahanap pa tayo ng mas informative na ibibigay ko sa inyo sa mga nag-apply dyan. So, lagi kayo mag-subscribe. Kung napadaan ka sa aking channel, subscribe and like para hit mo yung notification bell button para lagi kang updated kung may informative vlog na naman ako na kailangan mong malaman about sa Poland. So, hanggang sa muli, ito si Adrian Martinez, ang nagsasabi sa inyo na if you want to be a successful, living a simple life is okay. Thank you guys. Thank you sa panonood. Ingat.